Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Meatis Bashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about sniper o shotgun. So our concept is all about limited atonement. So kung ihahambing natin, ang shotgun ay sabog at saklaw ang lahat, samantalang ang sniper ay tiyak, tumpak at may target. Ganito rin ang doktrina ng limited atonement, hindi dahil mahina ang bisa ng sakripisyo ni Kristo, kundi dahil tiyak ang layunin nito. Iligtas ang mga pinili ng Diyos bago pa man likhain ang mundo. Hindi ito nangangahulugang walang pag-ibig ang Diyos sa mundo, kundi na ang kaligtasan ay hindi basta posibilidad, kundi sigurado para sa kanyang mga tupa. Dahil ang krus ni Kristo ay hindi nabigo, niligtas niya kung sino ang nais niyang iligtas. So our Bible readings for today is all about Matthew chapter 1 verse 21, ASND version. At manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus, dahil ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. So, dadaan na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God choose to love you unconditionally even before you were. So, bago mo po siya makilala, is minahal ka na ng Diyos, hindi dahil sa iyong kabutihan, kundi dahil sa kanyang biyaya. Second, Jesus died specifically for you to save you 2,000 years ago. So, hindi lang niya binuksan ang posibilidad ng kaligtasan, tinapos niya ang gawaing pagliligtas para sa iyo. And lastly is the Spirit converted you and sealed you to accomplish what God had already planned. So, ang iyong pananampalataya is bunga ng kanyang plano at kapangyarihan. Iligtas ka o iligtas tayo, hindi dahil sa atin, kundi dahil sa kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is appreciate your salvation, which is based purely on grace. So, wag tayong malaki or wag nating ipagmalaki ang ating kaligtasan dahil ito ay kaloob, hindi gantimpala. Second is acknowledge that we did nothing to cause God to love us. So, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase sa ating performance, kundi sa kanyang walang hanggang layunin. And last is aspire to love like God by loving others unconditionally. So, dapat magmahal ka ng walang hinihing kapalit, gaya ng pag-ibig sa atin ng Diyos sa kabila ng ating kasalanan. So, ngayon tatawag na tayo sa ating last part sa our discussion. Our discussion talks about how can you practically love others unconditionally. So, para sa akin is magsimula tayo sa ating mga pamilya, kaibigan, at mga taong hirap or mahirap mahalin. Kasi forgiven even when it's not us, serve even when it's convenient. So, let's pray for people even when they hurt you. So, gaya ng Diyos na hindi tumingin sa ating ganda, kundi sa ating pangailangan, is tayo rin ay tinawag na magmahal ng walang kondisyon, lalo na sa mga kapatid kay Kristo at maging sa mga nangangailangan ng Ebanghelyo. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil hindi kami karapat-dapat, ngunit minahal mo po kami. Hindi po namin maunawaan ang lawak ng iyong biyaya, pero tinanggap po namin ito ng may pasasalamat. Lord God, turuan mo po kaming magmahal ng gaya mo, hindi batay sa kabutihan ng tao, kundi dahil kami rin ay unang minahal. Gamitin mo po kami para maipakita ang iyong tumpak, tiyak at walang hanggang pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen.